Dinaluhan ng 213 kongresista ang special session na pinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong talakay ng mamahalagang panukalang batas na nangangailangan ng agarang aksyon sa Kongreso. Kunin natin ang detalye sa live report ni Eden Sampo. Eden. Yes, Ali, on time ang pagbubukas ng special session ng Kamara kaninang alas 9 ng umaga bilang tugon yan sa panawagan o inisyong Proclamation 1318 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Resolution number 1125. Resolution declaring the journal of the first special session of the 20th Congress as having been read and approved by Representatives Marcos and Libanon. Nag-convene na ang House of Representatives para sa ipinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 213 na kongresista ang dumalo sa unang special session sa ilalim ng 20th Congress sa pangunguna ni House Speaker Faustino Boji III at House Majority Leader Sandro Marcos. Kabilang sa mga priority legislative measures na tututukan ng liderato ng Kamara upang maging ganap na batas ay may kaugnayan sa social protection, education, health and nutrition at political reforms. Itinalaga na rin bilang kinatawan ng Kamara sa makapangyarihang Commission on Appointments ang ilang kongresista. As you have seen, we have undertaken the President's request to do a special session. So even kahit naman karamihan ng mga batas na rin-request niya ay pinasa na ng lower house, it is still incumbent upon us to convene the special session. So we passed a number of resolutions. We are awaiting some BICAM reports for ratification. And of course, for the Committee on Appointments to appoint and confirm the pending matters to do with the Armed Forces of the Philippines, namely I believe it's the 7 or 8, nakalimutan ko tuloy kung 7 or 8, the generals who were due for promotion, but as a result of the leadership struggle in the Senate, were not able to be confirmed. So that is what we are waiting for now. Binati naman ni Kong Sandro ang bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Umaasa ito na balik trabaho na ang mga senador pagkatapos ang sigalot sa issue ng leadership ng Senado. On behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Ali, kabilang sa mga tinututukang maging ganap na batas ng liderato ng Kamara, yung anti-political dynasty bill na medyo alanganin pa rin sila dahil nga hindi pa halos ito natatapos yung pagtalakay ng Senado dito sa batas na ito dahil na rin sa nangyaring sigalot sa leadership ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ali? So, Eden, yung palang mga nabanggit, yung listahan ng priority legislative measures na binanggit dito sa Resolution 1318 calling for the special session ng Congress, pasado na pala sa lower house yung kanilang bersyon. So, hinihintay na lang namang nila ang Senado, ang mataas na kapulungan para ma-reconcile yung dalawang bersyon sa BICAM. Ganun pala, no? Pero yung bersyon ng House, lahat ng nabanggit dun sa resolusyon, pasado na. Yes, Ali, tama ka dyan, dahil bago pa man ang kaguluhan sa Senado ay nagtrabaho ang mga kongresista para maipasa itong mga legislative measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kasama nga dyan yung anti-political dynasty bill, gayon din yung National Center for Geriatric Health at yung pag-amyenda sa ilang mga batas kagaya nung ayuda o yung
AICS at saka yung pagbibigay ng Access to Quality Tertiary Education Act. Subalit itong mga batas na ito na naipasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ay hindi pa halos naipapasa itong mga ito dyan sa bahagi naman ng Senado. Hinihintay na lamang nila, Ali, kung sakali na yung kanilang version ay i-adapt ng Senado ay magiging mas mabilis yung pagpasa nito. Pero kung merong medyo malaki yung difference nung version ng Kamara sa Senado, yan ay pag-uusapan pa, plansyahin pa sa BICAM, Ali. Oo, pero ano yan? Ilang araw bang itatagal pag sinabing special session? Hindi naman indefinite yan na pag dumating nga sa punto na talagang magkaiba at hindi magkasundo sa kani-kanila mga bersyon yung dalawang houses. Paano yan? Ali, depende na yan kung gaano nga kabilis magtatrabaho ang Senado pagkatapos na nabinbin itong mga panukalang batas na version nila ng mga senador. Pagdating naman sa BICAM, Ali, bago naman nila talakayin yan, ay meron na silang mga pag-uusap, parang minsan gumagawa sila ng mga technical working groups para mas mapabilis yung pagplansya ng mga difference o pagkakaiba ng version ng dalawang Kongreso, Ali. Alright. Maraming salamat, Eden Santos. Nag-uulap live mula sa Kamara.